Magandang araw mga kayayam. Andito naman po tayo sa Yayam's Editorial. Pero bago ang lahat, paki-follow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Ang titulo po ng ating editorial ngayong araw ay 125 million in one day. So why delay the truth? Alam nyo, may nagbago na sa usapang impeachment at hindi na siya subtle. Hindi na ito puro haka-haka lang. Hindi na rin simpleng bangayan na magkabilang panig. May isang detalye na hindi mo basta maiiwasan. Isang numero, 125 million sa loob ng wala pang 24 oras. Hindi yan ingay. Red flag yan. At kapag may ganitong klaseng tanong, hindi pwedeng iset aside. Hindi pwedeng i-delay. Kailangan harapin. Ngayon, mas naging seryoso ang usapan. Bakit? Kasi may bank secrecy waiver na. Ibig sabihin, hindi na lang ito kwento kontra kwento. Pwede nang i-check ang records, pwede nang i-trace ang transactions. At tandaan natin, ang pera may trail yan. Hindi yan basta nawawala. May pinanggagalingan, may pinupuntahan. So kung may claim, pwedeng i-verify. Kung may duda, pwedeng patunayan. Pero interesting, habang nagiging posible ang verification, lalo namang lumalakas ang panawagan na i-delay ang proseso. At hindi ito random. Galing ito sa mga aligned sa Vice President. Ang linya nila, pakinggan nyo mabuti. Unahin muna ang krisis. I-defer muna ang proseso. Huwag muna ngayon. Sa unang tingin, parang reasonable. Pero kapag tinignan mo ang timing, doon nagiging questionable. Bakit ngayon? Bakit sa mismong punto pa pwede nang suriin ebidensya? Iyon ang tanong na hindi madaling sagutin. Kasi hindi na ito simpleng usapin kung dapat bang ituloy ang impeachment. Ang usapin na ngayon o ang usapan na ngayon, bakit kailangan maghintay ang accountability kung pwede na itong gawin ngayon? Hindi ito ang unang pagkakataon na may krisis ang bansa. Pero kailan ba natin sinabi na optional ang accountability? Kailan naging acceptable na ipagpaliban ang pagsusuri ng public funds? Sa totoo lang, baliktad pa nga eh. Kapag may pressure, mas kailangan ang scrutiny. Kapag may krisis, mas kailangan ang transparency. Kasi ang public funds, hindi lang pera yan. May kasamang tiwala ng tao yan. At ang tiwala, hindi pinupost. So maging diretso tayo. Kung mali ang aligasyon, lalabas yan sa proseso. Kung hindi totoo ang 125 million claim, mapapakita yan ng records. Kung walang tinatago, bakit matatakot sa verification? Simple lang. Kaya nga mas nagiging interesting ang nangyayari ngayon. Yung panawagan na i-delay, hindi siya nangyari noong puro ingay pa lang ito. Hindi noong madali pang i-dismiss. Nangyayari siya ngayon. Sa mismong oras na pwede nang alamin ang totoo. At doon pumapasok ang mas mabigat na tanong. Ano ba talaga ang pinoprotektahan? At sino ang pinoprotektahan? Kasi kapag papalapit ka na sa ebidensya, tapos ang instinct mo ay pabagalin ng proseso, natural lang na magtatanong ang publiko. Hindi yan bias. Hindi yan politika lang. Common sense yan. At sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa 125 million. Mas malaki na ito. Tungkol ito sa kung papayagan ba nating lumabas ang katotohanan. Lalo na kung kaya na natin itong alamin ngayon. Kasi malinaw yan. Ang delay hindi neutral. At kapag ang katotohanan ay abot kamay na, ang pagpili na ipagpaliban ito hindi nakakapagpawala ng duda. Mas lalo lang nitong pinapatalim. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana nagustuhan nyo. Kung meron po kayong komento, tanong o suhestyon, paki-comment lang po sa ating comment section. At bago po tayo matapos, paki-follow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Magandang araw po muli at sa susunod. Bye!